may piling sa mata. Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pagkasa na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit ng kamalian? Huwag katunayan ay nasa iyong harapan. Itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makikinadang kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Maliligang din naman sa karamihan, ikaw ay maliligaw. Hey! Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banan na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na nawa. Huwag ay hinabanan yung tindig. Huwag na ang pipilitin na mag-saksi. Walang din naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa liglong ka. Sanay ka naman sa dagindaan pagkasabtong araw sa marating. Gano'ng lisip hanggang huli. Oras, araw at panahon at totohanan ito'y kairan. Huwag ka sana maliligaw. Lipon ikaw ay sila muli. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banan na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na unawa. Mamahagi ay isang karangalan. Iba din naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Induksyon, kailanman ito hindi naging uri ng argumento. Walang wentang bagay na pinagabalahan. Lego, nalabing natin ang tunay na kahulugan. Lego, lugar na malisik ng kasagutan. Nahagilang nagtatanggol, may pinaglalaban. Dito lamang iyan. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banan na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na unawa. Dep ko, ang tanging lugar kung saan lahat may pinagalaban. Tunay ka ba? May alam? Tanggap mo ba ang katotohanan? Kung may naghahanap ng katapatan, naliksi ka ba ng kasagutan? Depo lang iyan, depo naman yan. Tara na, halika na. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, itabanan na, banan na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na unawa.
may piling sa mata. Pipili mo pa na ikaw ay nakangiti sa pagkasa na ayaw mo nang magwakas. Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit na kamalian? Huwag katunayan ay nasa iyong harapan. Itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makikitidang kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Malilig lang din naman sa karamihan, ikaw ay maliligaw. Hey! Yayanig sa DepCo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa DepCo. Yayanig sa DepCo, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, magkakamit na, tunay na nawa. Huwag ay di naman ang iyong tindig. Huwag mo na ang pipilitin na maging saksi. Walang di naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa liglong iba. Sanay ka naman sa dalindaan, pagkasabtong araw ka marating. Garabilisin hanggang huli, oras, araw at panahon at totohanan to'y kairan. Huwag ka sana maliligaw, kung ikaw ay sila muli. Yayanig sa DepCo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa DepCo. Yayanig sa DepCo, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, magkakamit na, tunay na unawa. Mamahagi ay isang karangalan. Iba din naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Produksyon, kailanman ito hindi naging uri ng argumento. Walang wentang bagay na pinagabalahan. Lego na labing natin ang tunay na kahulugan. Lego, lugar na malilisik ng kasagutan. Nahagilang nagtatanggol, may pinaglalaban. Dito lamang iyan. Yayanig sa DepCo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa DepCo. Yayanig sa DepCo, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, magkakamit na, tunay na unawa. DepCo, ang tanging lugar kung saan lahat may pinagkalaban. Tunay ka ba? May alam? Tanggap mo ba ang katotohanan? Kung may naghahanap ng katapatan, naliksi ka ba ng kasagutan? Depo lang iyan, depo lamang iyan. Tara na, halika na. Yayanig sa DepCo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa DepCo. Yayanig sa DepCo, itaban na niya, wala na kasulatan, kapayapaan, magkakamit na, tunay na unawa. Okay, magandang araw po sa lahat, sa mga nasa ibang bansa at magandang gabi po dito sa ating mahal na bayan sa ating Pilipinas. So, magkakaroon po muli ng debate dito po sa Debaters Convention sa pagitan po ng Roman Catholic at ng Freelance. Ang kanila po magiging paksa is patutunayan ng affirmative na Freelance by Ate Sara na ang pag-venerate sa mga
images ay pinagbawal ayon sa Biblia. Tama po ba ako, Brother Rasha? Tama po ba? Yung ano? Check mo. So, ito yung topic nila. Patutunayan ko na pinagbawal ng Diyos i-venerate or veneration ang lahat ng rebulto ayon sa Biblia. Okay. So, yun po yung paksa nila. So, sa ating magiging rules, I believe na meron na po din silang history debate na nung nakaraan. So, pero i-recall natin siya ulit. So, first rule po natin is ang lahat ng sagot ay kailangang sagutin ng 20 second maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds at ang moderator, ang admin, at ang admin ang 20 seconds time. Number 3, kung walang sagot sa categorical or hindi categorical, next question, kaagad, walang paliwanagan. Number 4, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative or negative sides at sa rebuttal sa cross-examination, maaari nang magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man or hindi inilatag. Number 6, ang debater na makakatanggap ng 3 warnings mula sa moderator ay may kaukulang disiplina, babawasan ng 1 minute o 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Number 7, out of the topic are not accepted. Number 8, no side comment. Number 9, no unpro attitude. Number 10, no objection during conclusion. Number 11, respect the admin and moderator. Decision is always final. Number 12, ito lamang ang iiral na takaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So sa ating format, 15 minutes affirmative first stand, 10 minutes first cross negative, then 15 minutes negative first stand, and 10 minutes first cross affirmative. The same with the rebuttal, and then 5 minutes conclusion ng negative, 5 minutes din naman ang affirmative, then yung closing na greetings or papasalamat. So yun po, no? So I will ask the 2 debaters kung agree po ba kayo doon sa ating rules. I want your voice to be heard. Agree. Okay. Okay, sige. So we'll begin. No, teka lang muna yan. Ako lang muna yung aking time. Yan, kung makikita po ninyo yan. So I will so yung affirmative natin, merong 10 minutes si Sister Sarah para sa kanyang pagtitindig sa kanyang first stand. Mag-umpisa po ang time pag kayo po ay nagsalita na. Ay, di pala, sorry guys. Sorry. Meron pala kayong introduction. Sorry, no? Sorry. So, siguro ang mauna dito sa ating introduction, sorry ha. I think siguro si Ate Ashley ang mauna. Introduction, you mean magpakilala, ba? Yeah, oo. Pala, Okay, sorry. Okay, magandang gabi sa lahat. Ako po si Ashley Sarmiento, ang inyong lingkod, RCC. Ako po ay negative sa laban na ito. Okay, yan lamang po. Okay, thank you po, Ate Ashley. So, dito mo tayo sa freelance, si Ate Sarah. 1 minute po for greetings or introduction. Magandang gabi sa lahat. Ako po si Sarah. Freelancer. Yun lang. Okay, so thank you so much sa inyong lahat. Let's start. Yung sa affirmative natin, meron pong 10 minutes na time. So, mag-start po yung time ninyo kapag nagsalita na kayo. Go ahead. Okay. Pwede na? Yes, sige po. Okay. Magandang gabi po sa lahat.
mga kapatid natin kay Kristo, lalong-lalo na kay Bro Rasha, sa ating moderator na si Bro James, at sa aking katunggali na si Ashley. Una-una sa lahat, pasalamat sa Diyos na binigyan niya ako ng pagkakataon na maibahagi ko yung kaunting kaalaman batay sa Biblia. Papatunayan ko na ipinagbawal ng Diyos i-venerate o veneration ang lahat ng rebulto ayon sa Biblia. Ang unang utos ng Diyos is, huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawan ni Nanyuhan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas o sa langit, o nang nasa ibaba sa lupa, o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila. Sapagkat ako'y Panginoon mong Diyos, sa Diyos ay Diyos na mapanibugho. Ayun po, na pinagbawal ng Diyos na wag gumawa ng anuman lahat na po yun, anumang na gawa sa mga himayin o rebulto. Nagbigay uli ng warning ang Diyos ayon sa Leviticus 26:1. Hindi lang po mga idols ang ipinagbawal, kundi pati na rin ang mga himayin ng hinanyuan o mga himayin na gawa sa bato, at huwag nyo i-bound down o yukurin. Ang Diyos po ay walang katulad at walang kapantay, ni hindi niya ibibigay ang kanyang kapurihan sa mga larawan na hinanyuhan. Ayon yan sa Isaiah 46:5-9. Sinabi ni Yahweh, saan niyo ako itutulad? Mayroon bang nakakapantay sa akin? Binuksan nila ang kanilang sisidlan, ibinuo sa mga gintong laman, at nagtimbang sila ng mga pilak, umapa sila ng mga platero, at nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Pagkatapos ay niluhuran niya at sinasamba ito, pinapasa nila ito para ilibot sa ibang lugar. Pagkatapos ay ibabalik sa kanyang lalagyan. Mananatili ito roon at hindi makakakilos, dalangin man ito, hindi makakasagot at hindi makakatulong sa panahon ng pagsubok. Ito ang inyong daanan, mga makakasalanan. Ang bagay na ito ay alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyari. Inyong kilalanin ako lamang ang Diyos, at maliban sa akin ay wala ng iba. At ayon naman sa Isaiah 42:8, kaya hindi ibig ng Diyos gawan siya ng rebulto o imahen o larawan, hinanyuan, at ang Diyos ay walang katulad at kapantay. Ayon yan sa Isaiah 42:8. Ako ang Panginoon na siya ay aking pangalan, at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang akin mang kapurihan sa larawan na hinanyuan. Paano natin sambahin ang Diyos? Ano ang tunay na turo ng Diyos sa pagsamba? Ayon sa 1:23-24. Subalit dumarating na ang panahon, at ngayon na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba. Kinalulugdan ng Diyos. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siya sambahin ng Espiritu at katotohanan. Malinaw po na ang Diyos ay Espiritu at dapat natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hindi na po kailangan natin ng representang imahin ng Diyos para ipakilala, sapagkat makilala natin siya batay sa pagbabasa ng Biblia. Ang Diyos lamang ang nagbibigay otoridad ayon sa Revelation 9:20. The rest of mankind who were not killed by this plague still did not repent of the work of their hand. Their teeth
not stop worshiping demons and idols of gold, silver, bronze, stone, and wood, idols that cannot see or hear or walk. Ayon dyan, hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang huwag sumamba o i-venerate sa mga demons na gawa ng kamay ng tao, mga Diyos-Diyosan, ginto at pilak at tanso at bato. Kaya hindi sila makakaiwas sa parusa ng Diyos ayon sa Revelation 21:8. Ngunit ang mga natatakot at ang mga hindi sumusunod, sumasalampalataya, ang mga kinamumuhian ng Diyos, mga mamatay tao, mga mapakiapid, mga mga ngaway, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling, ang bahagi nila ay sa lawa na nagniningas sa apoy at asobre. Ito ang ikalawang kamatayan. At okay. Ayon sa mga gawa ng mga apostol 17:29-30. Ayon dito, hindi marapat natin isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabiasnan at katalinuhan ng tao o ng katang-isip ng tao. Kaya dapat tayo magbalik loob sa Diyos na huwag nating kayain ang ginagawa ng mga ninuno natin na pinalipas na nga ng Diyos. Verse 30, at pinag-utos ng Diyos na mangagsisi sapagkat siya nagtakda ng isang araw na kaniyang ipaghukom sa sanlibutan. Huhukuman ng Diyos ang mga sumasamba at gumagawa o inukit ng mga ribulto at dinadasalan ito. Yan po nagtatapos ang akin presentation. Hello? Wave niya na. Okay. So, na-wave na natin yung time. May 2 minutes ka pa kanina. So, na-wave na natin. Since hanggang doon lang yung presentation mo. Okay, so, dako tayo sa first cross-examination ni Ate Ashley ng Roman Catholic. So, isa-set ko po ng 7 minutes. Wait lang po 7 minutes. Okay, so, reka muna. Parang nawala si Ate Sarah. Andiyan pala. Nakamute siguro ako nakamute. Yan, pumasok na Sandali siya. lang sandali lang. Okay, wait namin. Okay. Okay. Okay, ready? So, Wait. I'm sorry. Okay. Okay na ha? Okay, 7 minutes for the first cross-examination from Sister Ashley. So, mag-start po yung time ninyo when you begin to speak. Okay na? Yes po. Okay, unang tanong. Pinanggit mo ang talatang Exodus chapter 20 verse 4. Ito ba ay patungkol sa pagsamba o paggalang? Tungkol po yan sa lahat na po yun. Hindi, isa lang eh. Okay. Abro. Yes, next question. Wait lang, James. Kapag pakisabi lang, kung pwede lang, pakisabi kay Sarah kung pwede na ako sumagot para at least alam, para hindi ako ma-violation ba. Okay, sige po. Sister Sarah, kapag tapos na daw po kayo sagot, just say na daw po na next question para alam ni Ma'am Ashley kung kailan siya papasok. Okay. So, ang sagot po Pangalawang niya, sige po. Start. Okay, ito na. Okay na? Ay, sige po. Let's start. Bilang Okay. Pangalawang tanong, nagbumanggit ka ng Diyos-Diyosan. Okay. Pwede ka ba magbigay ng kahit 5 pangalan na Diyos, ng mga Diyos-Diyosan ayon sa Biblia? Kahit 5 lang.
Mga pangalan. Kay Baal. Ano pa yun? Hmm. Wala na ako alam. Si Baal lang. Si Baal, pwede na ba ako tanong? Okay. Next question. Okay. Next question. Si Baal ba nag-exist? Oo o hindi? Categorical. Yes. Yes. Okay, stop the time. Wait lang po ha. So, yung yes po ninyo, bigyan niyo po ng 20 seconds explanation. I will start the time again. Hindi po. 30 seconds explanation sa yes. Okay. Yes, dahil nakita naman natin, nabasa naman natin na ginawan siya na rebulto. Kaya na-excess siya. Okay, next question. Okay. Next. Next question. Sabi mo ginawaan siya ng rebulto. Okay. Kapag ba ginawaan ng rebulto, ibig sabihin nag-exist na siya? Oh. Oh. Yes, yes. Kasi nakita naman natin na may rebulto siya. Yun na. Time. Next question. Okay. Hello? Sabi mo kasi nakita dahil may rebulto siya. So ngayon, tanong, saan talata sa Biblia mababasa na siya ay namuhay? Kasi sabi mo nag-exist. Namuhay sa mundo. Kasi nag-exist siya, sabi mo eh. So Oo. that means, namuhay siya sa mundo. Pwede ka ba magbigay ng talata na siya ay namuhay sa mundo? Hello, hello. Sandali lang, pinapuputol. Stop time. Sige. Ano yan? May question Hello. ka ba? Magtatanong ba ako? Ipe-play ko yung time ha kasi di pwedeng ano siya. Itutuloy ko to. So, ano po? Respond po at sa Ate Sarah. Kasi naka-open yung play. Napuputol. Wait lang muna. Sandali. Oo. Stop ko muna. Hello, Ate Sarah, ano ka ba? Okay. Okay. So, stop ko muna kung gusto niyo. Okay Ano na? ba, iulitin yung question? Baka di niya na ano yung question. Oh, okay. Ate Ashley, pakiulit yung question po para maano po niya. Pa-clear. Sabi mo, okay, thank you Bro Rush. Bro James. Okay, sabi mo, sumagot ka ng oo, nag-exist si Baal. Ang tanong ko, saang talata o pwede mo ba ibigay ang talata na si Baal ay nag-exist sa mundo or namuhay sa mundo? Talata ko. Na-excess sa bilang Diyos-Diyusan. Yun ang dapat ano dyan. Na-excess sa bilang Diyos-Diyusan na katang-isip lamang, ginawa siya ng tao na katang-isip na Diyos-Diyusan. Na-excess sa bilang Diyos-Diyusan. Okay. Yun, nasa Next gusto. question. Okay. So hindi mo pala alam kung ano ibig sabihin na nag-exist. O, katang-isip lang. Yes, Okay. Yes, me po. First earning. Wala pong side Okay, comment. Okay, go ahead po. Okay. Sunod na tanong. Ano pa ba itatanong? Ilang minuto pa ba ako, bro? James? 4 minutes. 4 minutes. 4 minutes pa. So, Wait lang. ang Okay. Sige po. Sige po. okay. Okay, saglit lang ha. Kahit may babasahin na ako. Dito sa aking mahiwagang sinulat mo ako ng mga tanong. Try ko lang kung may papasok na tanong. Mayroon bang oras kapag ka ano? Okay, Sige lang. tatanong. Stop ko muna. Sige. Wait lang ha, kasi inanap ko pa. Sige lang po. Yung bang ginawa ni Moises na rebulto, mali ba yun? Mali yun. Ahas. I mean, Wait lang po. ahas. Wait lang, hindi pa po siya tapos magsagot. So, Okay. please be careful to listen muna. Ikina-construct pa po niya. So, stop muna yung time. Pagkalit po Ate Ashley, yung construction ng buong tanong mo. Ito yung Tapusin ko muna. tanong.
Yung rebulto ba na ahas, mali ba yun? Hmm. Sasagot na ba ako? Opo, opo. Kung mali ba yun na... Ulitin mo. Ulit. Okay, ulitin ko yung tanong. Yung ginawa ba ni Moises na rebulto ng ahas, mali ba yun? Mali yun kung hindi inutos ng Diyos. Tama yun kung ang Diyos nagutos. Okay. Pwede na ako magtanong? Sige po, next question. Okay. Eh, yung nagpagawa ang Diyos ng taklid image o rebulto ng kirubin or anghel, mali ba yun? Mali yun kung i-venerate o hindi ipinahintulutan ng Diyos na gumawa ng hangel na rebulto or ganun. Yun. Okay, next question. Ito, next question. Ginagalang ba o hindi ginagalang ang rebulto na pinagawa ng Diyos? Ginagalang o hindi ginagalang? Kun. Dahil lang. Lang stop time. Ayun, Wala. kung i-worship siya, hindi, pwede siya Wait. bastusin, pwede siya, iyan, Wait lang. Okay. Wait lang. Ang categorical po kasi na question niya is, okay. sabi po niya, kung dapat bang igalang or hindi igalang. Tama po ba? Opo. Okay, so ang categorical po is, dapat bang igalang or hindi igalang. So, hindi lang po muna. Ginalang. Ay, mali bro. Ginalang Ay, o sorry. hindi ginalang. Ginalang or hindi ginalang. Sige po, categorical po, sagot po muna. Okay. Ulitin mo muna. Okay, ulitin ko. Ginagalang ba o hindi ginagalang ang rebulto na pinagawa ng Diyos? Ginalang o hindi ginalang? Igagalang siya kung hindi naman siya wini-worship, pero kung sinasamba na, dapat siya hindi igagalang. Okay, next question. Okay. Ito, next question. Sa templo ng Diyos, alam mo ba na mayroong rebulto doon? Oo o hindi? Alam mo oo o hindi? Ulit. Okay, ulitin ko yung tanong. Stop time. Sa templo ng Diyos, alam mo ba na mayroong rebulto doon? Oo o hindi? Categorical. Alam mo oo o hindi? Okay, sagot po. Oo, meron. Yan ang utos ng Diyos. Okay. Next question. Okay, next question. Nung si Jesus ay nasa templo ng Diyos, ginalang ba niya ang templo o di niya ginalang? Ginalang niya ang templo, pero hindi naman siya na ano sa mga rebulto. Bagkus nga ano ba yun? Meron siya bagong iglesia. Okay, time. Next question. Sabi mo kasi kanina, kung ginagalang pala ang rebulto, bakit ka tumitindig na lahat ng rebulto ay huwag igalang? Igagalang siya kung hindi siya o kung ang utos ng Diyos, igagalang natin ang utos ng Diyos. Pero kung hindi utos ng Diyos, hindi natin igagalang. Okay, next question. Okay. Ilang minutes pa ba ako, bro? 1 minute, I think. 1 minute. Okay. So yun na lang yun lang ang na-reserve ko ng mga tanong na naisulat dito. Pasok naman sa mga presentation niya. So yun. Yun na lamang po. Alright, sige. Thank you so much sa pagkatanong po, sa pagsagot po ng both sa mga debaters. Okay? Reset ko siya ulit. So 10 minutes po muli para sa iyong first presentation ng Roman Catholic side, negative. So again, mag-i-start niyo yung inyong time pag kayo ay nagsalita na. Go. Hello? Sino ba magsasalita? Ay, ikaw po, Sister Nag-leave Ashley. si Yoroglo. Nag-leave si Tara. Ayan na siya. Wala ko sa signal niya. So, Opo. nakastart muna. Oo.
Okay. So, So, ready? Okay. People, go ahead. Start now. Okay. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood at mga manunood pa lang ng debate na ito. At syempre sa aming moderator, napakapoging moderator na si Brother James at sa aming timekeeper. Okay? Si Brother James pa rin. Okay. Sa gabing ito ay patutunayan ko na hindi lahat na mga bagay na inupit ay hindi dapat igalang. Bagkos ay mayroon mismo ipinagawa ang Diyos na mga bagay o mga bagay sa loob ng templo na dapat igalang ayon mismo sa kanyang utos. Okay. Sa Biblia kasi, kung nagbabasa ka lang, kapatid na sa Aram, dapat alam mo, no, na mababasa doon na iginalang. Iginalang yung mga sacred images, kung tinatawag namin yun. Ngayon, bilang pagpapatunay, babasahin ko po ang mga talata na magpapatunay. Yung aking notes, saglit lang. Okay, babasahin ko ang Exodus 25 verse 8 to 9, 17 to 20 itong nasulat. Ipagawa mo ako ng sanktuaryo na titirhan kong kasama nila. Ang sanktuaryo at ang lahat ng kagamitang ilalagay roon ay gagawin mo ayon sa planong ibibigay ko sa iyo. Verse 18. Lalagyan mo ng 2 kerubing ginto ang 2 dulo nito. Tig-isa sa magkabilang dulo. Ihinang ang mga kirubin upang ito at ang luklukan ng awa ay maging iisang piraso. Gawin mo magkaharap ang 2 kirubin na parihong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na niluklukan ng luklukan ng awa. Ilalagay mo ito sa ibabaw ng kaban na kinalalagyan ng 2 tapyas na bato ng kautosang ibibigay ko sa iyo. Okay. Verse 22. Doon tayo magtatagpo sa luklukan ng awa sa pagitan ng 2 kirubin. Doon ko ibibigay sa iyo ang kautusan sa mga Israelita. O yun, napakalinaw. Ang Diyos mismo nagpagawa ng mga bagay. Kasama doon ang rebulto. Siyempre, bagay din ang rebulto. Ano? Tsaka napakalinaw dito sa Exodus 25 verse 22. Yung sacred images pala is representation ng Diyos na hindi nakikita. Doon siya nakipag-usap. Doon niya ibinigay ang kautusan. See? Napakalinaw. Ngayon, may basihan ba tayo na magpapakita na ito'y iginalang? Siyempre, meron po. Basahin natin ang Josue chapter 7 verse 6. Ito nakasulat. Pinunit ni Josue at ng pinuno ng Israel ang kanyang kasuotan dahil sa matinding paghihinagpis. Nagpatira pa sila sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh. Naglagay din sila ng abo sa ulo bilang tanda ng kalungkutan hanggang sa paglubog ng araw. Ayun, see, nagpakita. Nagpatira pa sa harap ng kaban ng tipan. Sa kaban ng tipan, nandoon sa ibabaw ng kaban ng tipan ang mga sacred images o rebulto. Ayon sa inyo, rebulto. Sa amin, sacred images ng 2 anghel. Sacred image tawag namin dyan, sagrado, no? Na larawan. So, mayroon din ba kaming basihan sa Biblia na nagpapakita na iginalang ang men of God o yung mga propeta o mga sinugo, mga messenger? Yan, okay, ito na yan. Basahin natin sa 2 Kings chapter 23 verse 17, itong nakasulat. Josiah said, "What is that monument I see?" The men of the city told him, "It is the tomb of the man of God who came from Judah and foretold these things that you have just done against the altar of Bethel." He said, "Let him alone. Let no man move his bone." So they left his bones alone with the bones of the prophet that came from Samaria. Okay, ayun, napakalinaw, di ba? Iginalang ng hari. Kung mabasahin mo po ang buong konteksto nito, nababasa mo na lahat ng mga Diyos-Diyosan dito pinatanggal. Pero itong monument ng propeta na bones, no, monument ng propeta, hindi pinagalaw ng hari. So yun ay pagpapakita ng paggalang, no? So ngayon, dito tayo. May mababasa ba? Litra for litra. Sarah, si Becky to, makinig ka. Sinabi ni Yahweh, litra por litra to ang mga bagay ginalang ayon sa utos ng Diyos. Sinabi dito sa Levitico 22 chapter 1 to 2.
Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na dapat nilang igalang ang mga bagay na inilaan sa akin ng mga Israelita upang hindi malapastanganan ang aking pangalan. Ako si Yahweh. O, yun. Napakalinaw, litra por litra, no? Igalang pala eh. O, see? Huwag mo sabihin sa akin, hindi sagrado yung ang tawag dito, ang kaban ng tipan, ang nandoon mismo. Basahin ko na lang ito kahit hindi naman Exodo 30 verse 26. Maging sagrado ang tuldang tipanan at ang kaban ng tipan. Ayan, litra por litra, sagrado. Okay? So bakit kami mga Katoliko ganun na lamang katindi at kapapahalaga namin ang aming paggalang sa mga banal na bagay sa loob ng templo? Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Basahin natin. Karunungan ni Solomon chapter 6 verse 10, makinig ka Sara. Ito ay mga banal na bagay at kung gagamitin ninyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal. Kapag natutunan ninyo ang mga aral na ito, maipagtatanggol ninyo ang inyong sarili sa araw ng paghatol. Biblia nagsabi niyan. Kapag gagawin mo pala sa paraang banal, ikaw din magiging banal, kaya magkatoliko ka na. Okay? Ngayon, basahin ko. Magbibigay ako kung ano ba ang tawag sa mga taong galit na galit sa mga bagay na banal, naninira, nagwawasak ng mga bagay na banal, hanggang ngayon nag-i-exist ang mga tao na yan, naninira ng mga banal na bagay sa loob ng templo. Ito, makinig ka. Mga awit, chapter 74, chapter 4, at chapter 74, verse 4 to 7. Ito nakasulat. Ang loob ng templo hindi nila iginalang. Sumisigaw na nagtayo ng kanilang Diyos-Diyosan. Ang lahat ng nasa loob na yari sa mga kahoy magmula sa pintuan mo'y sinibak at pinakul. Ang lahat ng inukitang mga kahoy sa paligid ipinakul at dinurog ng kaaway na malupit. Ang iyong banal na sanktuaryo ay kanilang sinigaan. Nilapastangan nila at winasak ang templong banal. Ayan. Biblia nagsabi niyan, mga kaaway. Ayan, mga kaaway pala ng Diyos. Yung mga taong galit na nagwawasak ng mga bagay na mga banal. Ayan, ngayon alam mo na yan. Okay? Ngayon naman, kami mga Katoliko, saan ba kami kumukuha ng basihan mula sa Biblia na ang Diyos hindi magagalit kapag gumawa ka ng mga bagay para sa kanyang kabanalan? Siyempre, meron tayong mababasa niyan. Sa Unong Hari, chapter 7, kung basahin mo na pakaba, yan, wala na akong time magbasa. Diyan nagpagawa si Solomon ng templo at punong-puno ng mga inukit ng mga rebulto at mga bagay para sa kabanalan ng Diyos. Ayan. Dito sa chapter 51, natapos niyang lahat ang mga ipinagawa ni Solomon para sa templo ni Yahweh. Tinipon din niya ang lahat ng ginto, pilak at kagamitang inihandog ng kanyang amang si David at tinago sa lalagyan ng kayamanan ng templo. Kasi napakalinaw, ano? No? Si Solomon, nagpagawa siya, hindi siya inutusan ng Diyos na gumawa siya ng mga bagay. Mga inukit, ng mga ributo, hindi yun inutos ng Diyos. Magbasa ka ng Biblia. Hindi niya inutos yun, pero hindi nagalit ang Diyos. Bakit? Kasi para yun sa kanyang kabanalan. So, ganun din, no? Kasi, ang templo ng Diyos, templo namin, yan, andyan lahat, no? Ang mga sagrado na mga larawan ng mga, ng Panginoong Hesus, siyempre, unang-una, ng kanyang ina, ng mga apostol na naghirap, no? Kung ang mga rebulto nga nila si Rizal, inaalalayan ng bulaklak, how much more, no? Ang mga hero natin, hindi yan hero ng basta-basta ng ating kalayan, kundi hero ng ating kaluluwa. Ipinangaral nila ang Panginoong Hesus, no? Sila pinatay. Kung sila ang mga bayaning natin, pinagawaan ng rebulto, how much more pa yan? Hindi yan namin sinasamba. Ang venerate, hindi adoration, magkaiba yun. Ang venerate is paggalang. Litra per litra, may mababasa. Levitico chapter 22 verse 2. So, napakalinaw. Ayan. Ilang minuto pa ba ako, Bro James? Brother James? 20 seconds. So, ayun lamang po mga kapatid. Sana po naunawaan ninyo ng mabuti kahit medyo mabilis para sana lang ay naunawaan ninyo yun lamang. At magandang gabi ulit at mapagpalang gabi sa inyo. Okay, thank you so much po. At natapos ang
First, stand ni Sister Ashley. So ngayon, let's go to our cross-examination. First cross-examination ng affirmative. Kung ready ka na po, we start on time. You're ready? Choppy, hello? Rinig po. Okay. Medyo hindi ko naintindihan yung ano kasi choppy siya. Okay, ito lang tanong ko. Ayon sa mga pahayag mo, may mababasa ba na dapat i-venerate ang imahin letra per letra? Yes, litra po litra, mga bagay, ang mga ano kasama yun sa mga bagay. Image po, wait, image. Image siya po, excuse me. image. Siyempre, don't interrupt. Excuse me po muna, time up muna. So kapag nag-umpisa na po sumagot, hindi na po natin pwedeng interrupt. At Okay. kung gusto niyo po ng ng matiwasay na pagsagot, be sure na yung magtatanong is talagang i-fully finish niya yung kanyang pagtatanong. Okay? So I will give continual time dun sa pagsasagot ni Ate Sarah kasi na-interrupt po siya. Ate Ashley pala, sorry. Ate Ashley, you can continue to answer. You have seconds left. Okay. Sabi niya litra per litra. Litra per litra, mga bagay. Ang sacred image po, bagay yun. Kasi generalize na dito mga bagay. Generalize na hindi lamang ang sacred image, kundi lahat mismo. General na yun, bagay yun. Okay, yun lamang po. Leviticus 22, chapter 1 to 2. Time. So next question. Next question. Ayon sa inutos ng Diyos kay Moses na paggawasan ng mga himayin o rebulto ng ahas. Tanong, sino nagutos sa kanya? Tao or Diyos? Ang Diyos, pero correction muna ako. Objection, hindi po yan galing sa aking presentation. Okay. Choppy Next kasi... question. Okay. Next question. Choppy kasi yung ano mo eh. Hindi ko na-record kasi choppy. Next question na. Sige, sandali lang. Running time yan. Okay. Kasi kanina hindi klaro eh. Okay. Ito na lang. Paano o saan inutos ng Diyos na gawan siya ng rebulto? Ayon sa iyo na may inutos ang Diyos, pero ang Diyos, may inutos ba Diyos ang Diyos na gawan siya ng rebulto upang i-venerate? Sagot. Objection ako, moderator. Wala po akong wala. Moderator, objection ako, wala akong presentation na gano'n na... Kasi kasi kanina, choppy talaga as in. Ate Sarah, wait lang po. Pinapakinggan ko pa po yung side ni Ate Ash. Oo. Ate Ash, continue po Ate Ash. Ano po yun? Objection ako, moderator, kasi wala akong presentation na... Wala akong sinabi na nagpagawa ang Diyos na gawan siya ng rebulto. Wala po akong gano'n na presentation. Okay. Pwede ba ulit? Kasi kanina choppy talaga. Wait lang po ha. So, ililin ko lang yung niya, no? So, wala daw pong pinresent si Ate Ash, okay? So, Ate Sarah, dito po kasi yun. Okay naman po yung signal niya. Kaya lang sa inyo, parang may problema siguro sa inyong signal. So, Choppy. hindi mo pwede isisi yun doon sa dahil hindi mo siya narinig or something like that. So, kung gano'n yung case natin, so, kung ano lang yung mga naintindihan mo, siguro doon ka lang mag-question. Since hindi naman doon niya pinresent yun, so, gumawa ka na lang ng question na according lang doon sa naging feedback sa'yo na mga presentations niya. So, doon ka lang muna. So, let's continue. Next question para tuloy-tuloy tayo. Okay? So, continue the time. Next question, ha? Okay. Ayon sa kaban ng tipan, ayan, sa presentation mo, andun ba ang Diyos sa kaban ng tipan? Nandun ba siya? Makinig ka. Babasahin ko sa'yo ulit. Okay lang ba bro, basahin ko? O baka running time ko kasi wag basahin ko. Yan, nakaraning siya. Pero pwede mo kang magbasa po. Nakaraning lang po. Okay.
Okay. Exodus 25 verse 22, makinig ka. Doon tayo magtatagpo sa luklukan ng awa. Sa pagitan ng awa at sa pagitan ng dalawang kirubin, doon ko ibibigay sa iyo ang kautusan ko sa mga Israelita. Malinaw, litra po litra. Okay, next question. Nagsalita ba ang kerubin o wala? Nagsasalita ang kirubin. Siyempre, hindi magsasalita ang kirubin. Yung Diyos nga, Okay. yun nagsasalita. Okay. Sino ang dapat i-venerate, ang rebultong kerubin o ang Diyos na kausap ni Moises? Ayon sa Biblia, siyempre ang Diyos binivenerate. Hindi lamang natin i-venerate kundi sinasamba. Pero ang utos mismo ng Diyos na i-venerate ang mga bagay ng mga banal para sa kanyang kabangalan. Okay, time up. Next Okay. question. Nananahan ba ang Diyos sa mga rebultong kerubin? Ang kanyang presensya po, ang kanyang presensya. Kung inuunawa mo lamang po, babasahin ko ulit ito. Ang ayon kung ito gamitan ng sentido común, ang sacred images is a presentation ng Diyos na hindi makikita. Okay, next question. Okay na. Wala na akong may nasulat. Okay, so wait muna ng time. Alright, Okay. sige. Pause, reset muna natin. Para sa second stud mo, 10 minutes. Pero teka muna, siguro babati muna tayo ng mga nanonood sa ating live. Alright? Ang saglit lang ha. Sinilang ko muna kung kumusta yung mga kababayan natin dyan. Okay, so binabati natin si Noldan Lacson. Ayoko na basahin yung comment niya, medyo hindi, Roderick Calaugran, go, sis Ashley Fermento. Go Russia Vista, congrats si Sarah, may nabasa ka, bahala dyan, Pastore. Okay. So, sino pa ba? Wait lang. Shoutout kung hindi naka-Arabic na pangalan. Ate Sarah, di ba, nasa Amerika ka, ba't nasa Pinas ka? Okay. Daming mga nag-comment. So, sobrang dami nag-comment, ulit-ulit yung mukha. Joke. Sige din natin anuhin. Teka muna, si Love Hope. Batiin natin muna. Sabi ni Love Hope, nawala ang bilis, bira. Ate Fel Marie, sabi niya, sige, sambahin niyo na din ako at hagkan. Okay, last one, pili tayo. Wait. Walang iba nata. Lorege Onilongo. Chaiwe, exactly, because we venerate the person who portrayed it. Like, bilis naman, the hero. Ayun yun. Like Mary and the saints, because they are the heroes of faith. Yan, sabi niya. Okay, si Natasha Camille. Gawa ng tao yang rebulto, hindi pinag-utos ng Diyos, gawa ng rebulto si Jesus, Maria at sino pa. Sa panong banal yan, hindi nga utos ng Diyos na gawain ito ng rebulto, etc. Then, magandang closing dito is Sanrio. Sino lalaban sa akon paksa rebulto? Wow. Okay, thank you so much guys sa patuloy niyo pagiginig. So, hope continue nyo until the end. Alright, so let's go to the second stud ni Ate Sarah sa yung pag-second stud mo sa yung Okay. position. Mag-start yung time pag nag-start ka ready magsalita. Okay. Ibot na. Ano ang pagkaunawa ng images veneration ayon sa catholicscholar.org? Libro niyo po to. Definition: honor paid to representation of church and saint. Their purpose is to adorn, intact, and excite to piety those who behold, wear, or carry image or their person according to the counsel of trade. Image of Christ or of the mothers of God and other canonized
saints are to be kept in churches, and due honor paid to them not because there is any vicinity or power inherent in them as image, but because the honor shown to them is to the prototype this represent to the worship and reverence to show the faithful really worship Christ and honor the saint who likenesses they display. Malinaw po ayon sa libro ng Katoliko ng library o libro, ang image of veneration ay sa true the worship and reverence. Dahil ayon sa Chronicle 31:1, asahin ko. Ay, sandali lang. Now when all there was finished, all Israel that were present were out to the cities of Judah and break the image in pieces and cut down the globes and thrown down the high places and the altars out of all Judah and Benjamin and Siphraim also and Manasseh after they had ultimately destroyed them all. Them all, children of Israel returned every man to his position into their own city. At ayon sa 2 Kings 18:3. Okay. At siya gumawa na matubig sa harap ng mata ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ni David sa kaniyang magulang. Kaniyang inalis ang mataas na dako at sinira ang mga haligi at ibinagsak ang mga asera. Natin, ginawala. Po. Hello? Okay, Hello? Continue. Yeah, continue po. Okay. At siya gumawa na matubig sa harap ng mga mata ng Panginoon ayon sa lahat na ginawa ni David sa kaniyang magulang. Kaniyang inalis ang mga mataas na dako at sinira ang mga bahagi at ibinagsak ang mga asera. At kaniyang pinagpuputol ang mga haas na tanso na ginawa ni Moises, sapagkat hanggang sa mga araw na yaon ay pinagsusunugan ng kamangyan ng mga anak ni Israel at pinanganlang ni Hustan. Ayon diyan, pinagsisira po o break the image, pinagputol-putol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises, sapagkat hanggang sa mga araw na yaon ay pinagsusunugan ng kamangyan ng mga anak ni Israel. Sinasamba na nila mga image at ahas na tanso. Palinaw po na hindi dapat natin i-venerate ang mga bagay-bagay, mga image, tributo sapagkat nasa katusan na labis na pinagbawal ng Diyos. Okay. Dapat ba natin i-venerate ang reboto image larawan ayon sa Isaiah 17:8-9? At sila hindi titingin sa mga dambana na gawa ng kanilang mga kamay o magkaroon man sila ng pitagan sa ginawa ng kanilang mga daliri maging sa mga asera.
o sa mga larawang araw. Sa araw na yao, ang kanila mga matibay na bayan ay magiging gaya ng mga dakong binabayaan na gubat at sa taluktok ng bundok na pinabayaan sa harap ng anghel ni Israel at magiging sira. Oh, hindi nila nirerespeto ang dambana kasi iniwan gawa ng kanilang kamay kasi iniwan na nila yun. Kasi sa panahon yon may basta ganun. Madali lang. Okay. May mababasa ba na pinagbawal ang veneration sa mga rebulto, larawan o image na gawa ng tao? Yes, meron. Basahin natin ang Revelation 9 verse 20. The rest of mankind who will not kill by these plagues still did not repent of the work of their hand. They did not stop worshipping demons and idols of gold, silver, bronze, stones, and wood, idols that cannot see or near or walk. Ayon diyan, hindi pagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang huwag sumamba o i-venerate sa mga demonyong gawa ng kamay ng tao. Kung babasahin natin ang sa Greek word in worship is a strong 64352. Ang mababasa natin sa Greek word na worship is prokunyo. So, ibig sabihin is to revenge, to avoid worship, or revenge. Sa Latin words are veneru, worship, other, or venerate. Ayun po. Malinaw na may letra po letra na pinagbawal i-venerate ang mga image, rebulto, gawa sa kahoy o gold, silver, etc. Yun natatapos ang akin na rebutar. Rebata. Yan na po. Sorry. Rebata. Sorry po. Okay. Ito yung pinaka-final question ng ating negative side. So, ipisit ko ulit sa 7 minutes. Siglit lang ha. Okay, huwag tumatawa dyan. Matawa na naman eh. Hindi kasi natatawa ko sa mga comments sa live. Oh, okay. Ready ka na po ba ate, Ashley? Para sa yung Yes, final ready na po. Okay, go ahead. Mag-start ang time. Magsalita ka na. Okay. Unang tanong, Sister Sarah. Tanong, meron ka bang nabasa litra por litra, huwag igalang ang rebulto sa Diyos? Yung para sa Diyos? Wala ka mababasa. Wait, liwat. Ulit mo na ulit. Ulit ang tanong? Tama ba? Oo, ulit. Okay. Meron ka bang nabasa litra por litra, huwag igalang ang rebulto na para sa Diyos? Okay. Wala kang mababasa dahil walang inutos ang Diyos na gawan siya ng rebulto. Sige. Next question. Pangalawang tanong. Itong Levitico 22 verse 1 to 2, tanggap mo ba na inutos ng Diyos na igalang ang mga bagay para sa kanyang kabanalan? Oo o hindi, categorical. Ayon sa pahayag na yan, okay. Oo siya. Okay. Okay. Paki-direct po yung sagot. Kailangan mauna mo na yung oo or hindi before yung extra words, okay? So, sagutin niyo po muna ng categorical, then explain. Sige po. Okay.
Okay, respond. Question ba? Sige po, pakiulit nyo lang po yung tanong. Okay. Tanggap mo ba itong utos ng Diyos na igalang ang mga bagay na nakalaan, yung mga bagay na inilaan para sa Kanya, litra po litra to, inutos niya. Tanggap mo ba ito, oo o hindi? Leviticus 22 verse 2. Oo, tanggap ko dahil inutos siya ng Diyos. Pero kung hindi inutos ng Diyos, hindi ko tanggap. Question. Kung wala kang nababasa sa Biblia, tinitindigan mo pa ba yung tinitindigan mo pa ba yung stand mo gayong sumasang-ayon ka sa akin? Sandali lang. Napuputol. Okay, stop time muna. Stop time. Okay, paki-clear po muna yung inyong signal. Wait. Okay, Sandali. Oo. Okay na? Okay, wait lang po ha. Wait. Okay. Okay, so okay, continue Okay, po okay. Ate Sara. Ate Ash. Okay. Tanong. Gayong sang-ayon ka dito sa binasa ko, tanggap mo. Tinitindigan mo pa ba ang iyong stand na hindi na lahat ng rebulto hindi dapat igalang? Tinitindigan mo pa ba, oo o hindi? Yes, kasi may letra po letra na dapat hindi natin i-venerate ang images. Yung rebulto ba ng ahas na winasak? Winasak ba ito dahil ginalang o dahil sinamba? Pinasak yan dahil ayon doon, inahan yung, ano ba yun, ng, Okay, ang tawag dyan, dahil, time's up. Okay, next question yan. Next question Okay. time yan. Next question. Hindi niyo nasagot, ulitin ko yung tanong. Sige po. Yung ahas doon sa utos, winasak ba Oo. ito? Winasak ba ito dahil ginalang or dahil sinamba? wait, naputol. Okay, stop time muna nga. Paki-check mo muna yung time yun. Okay, paki-fix mo muna. Kasi sayang yung time na i-stop time ko muna. Kasi nakailang paki-fix muna. Okay ka na ba? Okay. Hello? Okay. Sige, ulitin ko Okay. pa yung tanong Sis Ashley. Hindi ko muna iano yung time kasi nakatak naman yung kasi di pa niya kasi na get in. Sige po, question niyo po. Okay. Yung bang pinagawa na ahas, yun ba winasak dahil ginalang or dahil sinamba? Okay. Dahil doon, pinagsusunog ng kamangyan. Pinagsusunog Excuse me? po yon ng kamangyan Excuse me? ng mga anak ng wait, Israel. Yun po. Wait Hello? lang. May first warning. Teka muna ha. So, bibigyan ko ng first warning si Ate Sara kasi categorical po kasi yung tanong. Ang tanong po niya, very clear. Pakiano mo ngayon tanong, te? Categorical mo. Okay. Yung ahas ba, winasak ba yung Putol dahil ka, ginalang? napuputol. Yun lang. Wait. Punta ka sa bubong. Joke lang. Pakifix mo muna, te. Pakifix mo muna para hindi tayo mahirapan sa daloy ng ating consumption. Sabihin mo lang kami kung okay ka. Medyo matagal na. Si Sarah, are you there? Ayun, nag-left din. Chat ko lang po. Chat ko lang.
Ayun. Oh, right. Sana okay na. Okay ka na po, ate? Pati ano pong yung mic niyo? Sound check. Okay. Okay ka na, ha? So, Ayun lang. Ate Ashley, pwede niyo po i-refresh yung tanong. I-stop time ko muna kasi unfair naman po sa inyo na hindi niya na-consume yung time. Pakiulit po yung categorical. Okay, yung tanong ko, yung tungkol sa ahas, binasak ba yung dahil sinamba or dahil ginalang? Ay, baliktad. Oh, wait. Dahil ginalang or dahil sinamba? Okay, categorical po yan. Dahil ginalang or sinamba. Tama po, di ba? Oo, binasak ba yun dahil ginalang or sinamba? Dahil ginalang or sinamba. So, pili po muna kayo dun sa categorical, ginalang or sinamba. Before kayo mag-explain ng inyong 20 seconds allotted time. So, sige po, Ate Sarah. Please respond. Okay. Ayun dyan, walang nakalagay. Sa pahayag kasi walang nakalagay. Or sinababa or iginalang. Bagkus, Excuse me. sinabi dito, pinagsusunog na kamangyan. Okay, excuse me. Kung wala pong sagot sa categorical, next question na tayo agad. Kasi, yung rule po natin dito is categorical dapat kung sinunog ba or sinamba. So pag wala po doon yung inyong kung wala po doon sa choices niya, automatically, diretso po tayo sa next question, i-clear mo na lang yan sa iyong conclusion. Okay? Para matupad natin yung ating maigpit na rule. Okay, so, next question na lang siguro po. Okay, tanong. Ito tanong ko lang to Sa bahay niyo ba mayroong mga image ng tao or yung mga pictures, ganun, image yun, mga larawan? Meron o wala? Categorical. Please respond. Pakiulit. Stop time natin. Hello. Yun lang, medyo mahirapan tayo nito. May na internet, may na. Oh my. Oh, Sana may okay. Sige, check mo lang yung signal mo. oh, okay na, okay. Ay, no. Off ko yung camera. Ay, mahina. I-close ko na lang. Okay. Nagre-respond na. Stop time ako. Sige. Okay. Okay, so okay na po ha. So, continue niyo po yung inyong question. Naka-stop time lang po kayo. So, consult mo naman yung question. Sige po. Tanong ko lang, yung bang bahay niyo, mayroon bang mga image? Meron o wala? Wala. Image ng tao, meron. Kung image ng tao, Oo, image nga. oo. Meron. Okay, meron. Kung ito tanong lang kung meron bang sisira o kunyari duduraan yung mga picture na yun ninyo. Sisira, kunyari duduraan, sisirain. Ano ba mararamdaman mo? Wala lang. So wala lang. Okay. Wala lang. Sabi mo gawa ng kalaban. I-venerate pag sa Diyos ba dapat i-venerate? Oo o hindi? Ang alin? Sabi mo doon sa rebuttal mo, kapag sa kalaban, hindi dapat i-venerate. Yung tanong ko, yung para ba sa Diyos, dapat ba i-venerate? Oo o hindi? Kung para sa Diyos, kung utos ng Diyos, dapat igalang kung ano man ang inutos ng Diyos. Pero kung inutos ng tao, hindi mo yan igagalang. Okay. Sa templo ng Diyos na mayroong mga rebulto at ni Jesus mismo ay pumasok sa templo ng Diyos, sinabi ba niya na sirain ang mga rebulto doon? Oo o hindi? Wala sang sinabi. Next question. So wala. So ito next question. So walang inutos ang Diyos, no? Na sirain. So
Ay, yung sa presentation mo, yung mga sinisira doon na mga inukit, para ba yun sa Diyos o para sa Diyos, o yun ay Diyos-Diyosan? Yung, yung, yung kay Moises is para sa Diyos yun. Inutos ng Diyos yun. Sinira. Question? Okay, yung tanong ko po ito po, bro, yung tanong ko ganito. Kasi doon sa rebata niya, sabi niya, sinira daw, dapat sirain yung mga rebulto, yung mga inukit. Ang tanong ko, yung bang pinupoint doon sa rebatal niya, para ba yun sa Diyos o Diyos-Diyosan yun? Okay, so categorical po yung kanyang tanong, para ba daw yun sa Diyos or sa Diyos-Diyosan? Sige po, respond. Ate Sarah. Para yun sa Diyos. Sige, kasi inutos yun ng Diyos eh. Pero sinira na. Dahil pinagsusunog ng mga kamangyan. Ayun dun. Next Okay. question ko, ano po ba ibig sabihin ng kamangyan? Kamangyan parang naghahasenso ka ng ng mga rebulto. Asenso yung mga usok-usok ba yun? Okay. Ganon. Next question ko, yung mga kamangyan ba na yun, naniniwala sila sa totoong Diyos na may likha o hindi? Pakilatag ng verse. Na anong kamangyan? Yung, sabi mo di ba kamangyan? Yung kamangyan, ano yung kamangyan din? Sabi mo, yung mga nagsisinso? Hindi, yung Excuse me. Okay. Excuse me muna. Okay, ito po yun. So, napansin ko, meron siyang categorical. Ano nga yung categorical mo po? Ako? Yung tanong. Ako ba? Naka-stop time kayo. Apo, naka-stop time kayo. Sige. Okay. Yung tanong ko, yung kamangyan kasi sabi niya is, yun yung nanira. Okay. Yung tanong ko ito po. Yung mga naninira ba na yun, naniniwala ba yun sila sa Diyos? O hindi? Kung oo, Yes. pwede ka bang maglapag ng talata na sila ay naniniwala sa Diyos? Okay. Sige, respond. I-atras lang natin yung verse. Wait, Anong verse? verse? Sorry. 2 Kings. I-atras mo ng 1. Umpisa ka sa 1. Basahin mo dahil doon tumutukoy doon sa basahin ko ha. Stop mo na. Hindi pwedeng stop yan, naka-under tayo niyan. Okay. Okay, so time's up na. So last question na lang to. Okay, last question na lang. Okay, 10 last seconds na kasi. question. Sabi mo kanina tanggap mo na mayroong mga rebulto o yung mga pinagawa ang Diyos na mga images yung cherubim. Ngayon, ang tanong ko po, kung ang templo ng Diyos ay may image ng mga rebulto at ang Katoliko ay mayroon ding rebulto ng sacred images, nangangahulugan ba na ito ay talagang Katoliko ay sang-ayon sa Biblia? Okay. Respond. Paulit. Okay. Ulitin ko na ba? Okay na bro, ulitin ko na. Ulit Actually, lang. time's up na eh. Time's up na. Okay. Yun lang. Kasi since di niya nakuha, hindi na pwede tayo mag-extend. Okay. Ang init. Alright, so second stud na niya, Mag-second stud na po si Ate Ashley. Okay, rebuttal ito. Rebuttal, 10 minutes. Pero bago mo na yan, siguro tayo natin bumati muna. Mamaya. Sobrang init na yung mga sa comment section. Wait lang ha. Wait lang. Bumati tayo ng Okay. Mga ilan lang naman. Siguro mga 3 lang. Sabi ni Lorege Onilongo, Pastor Rian Fuentes. Ang bilis, medyo nahirapan ako magbasa. Okay. So sabi ni naka-Arabic, ayaw ko talaga sa rebulto kasi umiiyak. Noldar Lacson, yan ba mga rebulto yan ba tunay na mukha ng mga apostol o mukha ni Kristo?
And then, sabi ni Bilis, siguro dyan muna, medyo di ako makapokus. Ubus yung time natin. Okay, so 10 minutes para kay Ate Ashley. Wait lang. Si Ate Ashley, you can start now. Mag-i-start yung time mo pag salta ka. Okay. Magandang gabi ulit sa lahat ng mga nanonood at mga nagpupuyat dyan. Magandang gabi. Okay. Ito, rebuttal ko sa mga presentation niya at sa kanyang rebuttal din, no? Ito, isipin nyo guys, ang aming topic is hindi lahat ng rebulto, ang lahat ng rebulto ay hindi dapat i-venerate. Ibig sabihin ng veneration is patungkol yan sa paggalang, hindi po pagsamba. Yung ginamit po niya na talata doon sa Exodus 20 verse 4, yun ay patungkol sa pagsamba, hindi sa paggalang, no? Yan. Ginamit niya yun. Ang mga sacred images po, hindi po namin sinasamba. Yun ay ginagala. Magbasa ako ng mga talata kanina. Kayo, replay kayo mabuti. Okay? Tapos, yung ahas na sinasabi pa niya, winasak po yun. Hindi siya nagbabasa ng Biblia. Asa lang sa siguro sa mga pinulot sa mga pastor na mga talata. Magbasa ka. Binasak yun dahil sinamba na ng mga tao, no? Hindi yun dahil sa binasak dahil sa ginalang, kundi binasak yun dahil sinamba na mismo nila yung ahas, sinamba. Ang topic natin, veneration, paggalang, tungkol sa paggalang. No, meron ako nabasa litra por litra. Tapos, binasa ko yung litra por litra sa'yo tungkol sa mga bagay sa loob ng templo ng Diyos. Tinanggap mo, sumang-ayon ka, no? Ikaw mismo, nagsasalungat ka sa sarili mo stand. Alam mo ba yon? Hindi mo tinatanggap mo yung mga talata na binabasa ko dahil sabi mo kung yun ay inutos ng Diyos. Ulitin ko, ang ating topic, lahat ng rebulto ay hindi dapat lahat yun generalize, lahat hindi dapat igalang. Yun ang stand mo, hindi mo na panindigan. I-replay ka sa mga tanong ko sa'yo, tinanggap mo yung mga tanong ko. Tanggap mo litra po litra na sinabi ng Diyos na igalang ang lahat ng bagay. Leviticus 22 verse 2. Tinanggap mo yan. Tapos sasabihin mo, tapos tatanungin kita ulit, maghihindi ka na naman. O tatanungin kita ulit, pag oo ka naman, puti yung yung stand mo sa mga sagot mo sa tanong, hindi magkatugma, hindi mo na panindigan yung stand mo kasi ikaw mismo tinanggap mo na dapat igalang. So, ibig sabihin pala, tanggap mo na hindi pala lahat ng mga bagay o rebulto ay hindi dapat igalang kasi tanggap mo na igalang yung mga imahe dahil inutos mismo ng Diyos na igalang. Yung para sa kanyang kabanalan, tinanggap mo yun. Tapos sasabihin, mag-stand ka ng ganyan. Ikaw mismo sa sarili mo, kinontradict mo yung sarili mong presentation. Mag-replay ka, i-replay mo, tinanggap mo. Tapos ano pa yung mga sinasabi mo tungkol, alam nyo guys, pagbasa kayo ng Biblia. Sa Biblia, mayroong dalawang uri ng mga bulto. Una, yung Diyos-Diyosan. Pangalawa, yung mga sacred image. Dapat igalang at iginalang yun. Ayon sa Biblia, Exodus 25. Basahin nyo. Hosea chapter 7 verse 6. Natatira pa mismo din si Moises diyan. Magbasa kasi kayo ng Biblia. Hindi kasi lahat ng inukit para Diyos-Diyosan agad. Kasi ang Diyos mismo nagpagawa, napakarami. No? Ang topic natin is lahat ng imahe, hindi dapat igalang, lahat general 'yun. Tapos tatanggapin mo na nagpagawa ang Diyos na dapat galang, tinanggap mo yung talata na binasa ko. Ikaw mismo nag-contradict sa
sa presentation mo. Ano pa yung iba mong mga linatag ka na, hindi ko na maalala. Tapos, ito, magbasa ka ng Biblia. Yung mga winawasak na mga inukit dyan is yun yung mga Diyos-Diyosan. Hindi po yun yung mga sacred image ng anghel. Tapos, buti na lang, ito pinagandaan ko pa talaga ito. Sabi, hindi mo man lang ako tinanong kung mayroon bang mababasa sa New Testament na ang Diyos nagpagawa ng libulto. Ano ba yan? Hindi ko na lang din sasagutin para next time at least meron akong reserve. O, di ba? Magbasa ka. Yan lagi mo sinasabi sa akin, mag-aral ka pa ngayon. Hindi ka nagbabasa kasi hindi mo alam na may mga bagay pala na mga banal na dapat igalang ayon sa utos ng Diyos. Napakalinaw, binasa ko. No? Kahit mismo yung monument, ginalang nga ng hari. Yung mga pinatanggal niya, yung mga Diyos-Diyosan, pero hindi niya pinagalaw yung monument ng propeta. No? Alam mo, Sarah, sa New Testament, meron po tayong mga gumagawa. Si Luke, yan po gawain niya. Kaso hindi lang lahat kasi hindi naisulat sa Biblia. No? Mababasa mo yung sa Antioch yata, hindi ko lang alam, hindi lang ako sure. Parang sa Antioch yata, yung punong-puno yun yung mga inukit ng mga larawan ng Panginoon, ng mga apostol, lahat nandoon. Oh, pati yung, kaya mag-research ka din. No? Tandaan mo, ayon nga kay Bro James, ang Panginoon natin ay Panginoon ng history, tapos hindi ka maniniwala sa history. Magbasa ka din ng Biblia, wag yung umaasa ka lang sa mga sinasabi ng mga pastor. Ikaw mismo magbasa ka para malaman mo, di ba? Kasi napapahiya ka lang sa totoo lang. Kasi kami kasi mga Katoliko, hindi kami ganun na magbabash kami ng kapwa namin, no? Hindi kasi kami ganun. Yung ikaw kasi, pulot ka ng pulot ng mga talata. Hindi mo inaalam ko yung pa ay para sa Diyos-Diyosan, yung o Diyos-Diyosan ba yun? Hindi mo alam na mayroon palang pinagawa ang Diyos. Nagbabasa ka niyan sa lagay na niyan. Yung mga ikaw mismo, tinanggap mo na dapat pala igalang yung mga kung inutos ng Diyos, tanggap mo. No? Tapos ang ating topic is lahat, general yan lahat. Hindi dapat igalang. So kapag lahat, so sinasali mo yan, pati yung mga pinagawa ng Diyos. Tapos tanggap mo yung mga binasa ko. Natanggap mo rin. So ikaw mismo ang nagtalo sa sarili mo, tinalo mo ang sarili mong stand. Hindi na ako yung tumalo sa iyo, ikaw mismo eh. Ang linaw. Basahin mo, litra per litra, lahat ng bagay na inilaan para sa Diyos ay dapat igalang utos niya. Leviticus 22 verse 2. Yan, magbuklat ka ng Biblia mo. Okay? So, ayun lamang, Brother James. Ilang minutes pa ba ako? 2 minutes pa. So, i-wave ko na lang ito para at least hindi naman masyado mapuyat ang ating mga kasama dito. No? Okay, salamat po sa lahat ng manonood dyan. Alright. Thank you so much po sa inyong pag-present, sa inyong last presentation. So, last question na din to. Last cross-examination na rin ng ating formative. So, 7 minutes. Reset ko lang. So, ready na po ba kayo, Ate Sarah? Okay. Okay, mag-start ang time pag nagsalita ka na. Okay. Ayon sa inyong katikism, ang mga image ay nire-respeto nyo, yes or no? Yes, nire-respeto. Ay, pwede na ba ako sumagot? Sige po. Oo. Yes, nire-respeto. Ang ating topic is kung nire-respeto, hindi sinasamba, nire-respeto. Okay, next question. Sang-ayon ka ba sa Isaiah 17:8-9 na hindi na nire-respeto ng mga tao ang mga dambana kasi ayon dito hindi na tinitignan sa mga dambana, yes or no?
Hindi. Ano ba yung pwede, ay, sorry. Pwede na ba ako sumagot? Sige po, sagot na po kayo. Oo. Sumagot na kayo. Okay. Pwede mo ba ulit ibigay sa akin yung verse? Isaiah 17:8-9. Isaiah. Or pwede mo babasahin sa akin? 17. Ikaw naman ko sa Hindi, tinatanong ko lang naman kung pwede, kung hindi ako Okay, ito na lang. okay, Ito na lang. basahin mo. Ganito lang. Okay, stop tayo muna. So, yung magtanong lang po siya, din ang trabaho ng tinatanong, sasagot lang po. So, yun lang po muna. So, yung magtatanong, trabaho niya is magtanong lang, hindi para mag-request na magbasa. Okay. Kasi tanong lang po Brother talaga James. tayo. Sige Okay, po. Brother James, pwede ko ba ulitin yung sa kanya yung verse? Pwede po, maingay kasi yung bata. Ulitin niyo po, te. Sorry. Ano nga po yun, te? Isaiah Yung verse- 17:8-9. Isaiah Ah, 17. Okay, Isaiah po. Saglit lang ha. Naka-stop time na, ini-stop time ko talaga to kasi gusto ko Isaiah ma-consider yung 17. time. Nawala siya, wait lang. Nawala siya. Ano ulit yung tanong? Pwede ba ulit, ano yung tanong? Yung tanong, pwede ba ulit ay tanong ulit? Kaya wala na siya eh. Ayun, bumalik. Ayun. Alright. Ate Sarah, pwede mong paki-reconstruct yung inyong question? Hello? Hindi marinig. Pwede mo ba pong Hello. Oh, yeah. Okay na po ba kayo? Okay, Okay na? okay. Okay. Paki-construct po ulit. Paki-refresh po ulit yung inyong tanong daw. Okay. Sang-ayon ka ba sa Isaiah 17:8-9 na hindi na nirerespeto ng mga tao ang mga dambana? Kasi ayon dito, hindi na tinitingnan sa mga dambana. Hindi na nila tinitingnan. Tingin. Okay, sang-ayon ako sa talatang ito kasi nakasulat sa Biblia. Pero yung pag-unawa mo dito sa talatang ito, ang problema. Yun ang sagot ko. Next question. Kung ikaw dyan sa sitwasyon na yan o kalamidad ka, tatalikuran mo din ba ang dambana na gawang kamay ng tao? Yes or no? Tatalikuran. Oo. Kung yun ay inutos ng Diyos, kasi ang Diyos mag-utos yan, mayroong dahilan yan kung bakit. So, depende yun sa dahilan ng Diyos, no? So, okay, ako pa po, nagsasagot ako. Wait, Okay, sige. okay. Tapusin niyo po muna. Sige po. Kasi mag-uutos ng ang Diyos yan, mayroong dahilan yan. So, dito kasi, parang pinarusahan na kasi ito sila eh. Pinarusahan ng Diyos ang Damasco at ang Israel. So, ibig sabihin dito, mayroon silang mga ginawa na ayaw ng Diyos. Okay? So, yun po Okay. ang sagot ko. Next question. Anong kailangan gawin upang yung image o rebulto ay maging banal? Yun, ayon po dito sa Exodus, mayroon pong mga inutos ng Diyos kung paano magiging banal yan. Mayroon yung binibisikan, yan, mababasa mo dyan sa Exodus. Okay, yun po ang sagot ko. Alin po? Ano pong version? Ay, so, next question na ba yan? Oo, next. Ano yung tanong mo? Magiging banal? Ano? Image ng o rebulto ay maging banal. Ano? Meron ba Ang mababasa? mismo eh. Sinabi mismo ng Diyos yan na banal. Ito, basahin ko, Exodus 30, verse 26. Maging sagrado ang tuldang tipanan at ang kaban ng tipan. Yung kaban ng tipan na yan nandoon sa ibabaw nito, ang tawag nito, ang dalawang rebulto o sacred image ng cherubim. Yun po ang sagot. Next question. Mali po. Tanong ko, anong kailangan gawin? Example, ang mga rebulto na para ang yung image o rebulto ay maging banal. Para maging banal. Okay. Ito, Oo. Exodus 30, verse 25. Basahin ko. Ito.
Paghalu-haluin mo ito tulad ng ginawa ng mahuhusay na manggagawa ng pabango at gamitin mo itong pampahid upang maging sagrado ang tul ng tipanan at ang kaba ng tipan. Atras ka lang sa verse 25. Next question. Hello? Ah, okay. Okay. Next question. Okay. Nanalangin ba kayo sa Rebultong Santos? Hindi po, kundi doon sa inirepresenta mismo ng yung ano na yun, santo na yun, yung nirepresenta niya, hindi doon sa Ribulton. Doon yan, mababasa mo, ikaw nagbigay yung CCC, Catechism the Catholic Church, binasa mo kanina. Next question. Hmm. Okay. Ayon sa Isaiah 4:28, sang-ayon ka ba sa Diyos na sa Isaiah 42:8 ang kanyang kaluwalhatian ay hindi niya ibibigay o kapurian sa mga larawan ni Nanuyuan? Sang-ayon ka ba na hindi niya ibibigay ang kanyang kapurian o kaluwalhatian sa mga larawang hinanyuhan? Sang-ayon ka ba? Oo, sangayon ako. Kung yun ay Diyos-Diyosan, hindi sa mga sagrado. Yun ang sagot ko. Next question. Sang-ayon ka ba ang Diyos ay Espiritu? Oo, Espiritu at sangayon ako ang Diyos ay Espiritu, pero ang Diyos ay Espiritu, ang Diyos ay salita, meron tayong Trinity. Alam ko naniniwala ka dyan. Ang Diyos din nagkatawang tao. Okay. Ang Espiritu Santo ba ay may image? Or, ganun. Wala po kasi Espiritu po yun. Pero ang Panginoon po, sa Colossus 1:15, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Yung sagot ko. Bakit nyo ginawa ng rebulto ang Espiritu Santo gayon siya ay Espiritu? Wala po kaming image ng Espiritu Santo. Meron po. La Santísima Trinidad de los Baños City, Bulacan. Santa Sitima po ito ng Catholic Community since 1762. Rebulto? Yes. Sa Rebulto ng Santissima. Hindi ko alam yan, wala po kaming ganun. Meron. Wala kaming Rebulto ng Espiritu Santo. Paano gagawa ng Espiritu ang... Hindi, ang meron Rebulto? po, meron. Excuse me muna. Okay? Tensya na kayo. Ang trabaho ng magtanong po muna siya ng maayos at finalized na tanong para hindi siya papasok habang sumasagot Objection sa na ako, tinatanong. moderator. Okay, sige. Pakikigan ko muna. Yung objection ko po, hindi po niya tinatanggap yung sagot ko. Okay po. Regardless na po yun kung tatanggapin niya or hindi, sa malaga lang doon is nakapagsagot kayo. Oo, Okay, pero sabi niya kasi mayroon. So, ibig sabihin nun, hindi niya tinatanggap. Okay nga. So, I will warn Ate Sara. Depende na po yung sagot niya, kung ano po yung sagot niya, just go with the flow sa argument. Huwag natin siya pakialaman kung ano yung sagot niya doon. Sa atin lang is, ang trabaho natin is to ask question and to answer kapag tinatanong tayo. Okay? So, I decide to next question na natin. Siguro last question na lang to kasi Okay. 27 seconds na lang. So, last question na lang. Okay. Ang La Santísima Trinidad de Malolo City, Catholic Community since 1962. Hindi ba sa Katoliko yan? Ito, sagot. Luke chapter 3 verse 22, ang Holy Spirit nag-image like a dove. Yan, kaya nagbabasa. Okay, tapos na po yung ating question and answer at saka yung ating presentation at saka yung debate. So ngayon, we'll be going to our conclusions na. Ang mauna dito ay sino nga po yung negative? Si Ate Ashley, tama po ba?
Ashley, meron kang 5 minutes para sa iyong conclusion. So, you can start now. Okay. Sinabi kanina ni Sister Sarah, no, yung tungkol sa dambana. Diyos-Diyusan po yun, yung nandoon. Yung dahil Diyos-Diyusan yung mga dambana ni Asyera. Yan. Kasi napupulot ka kasi ng talata, hindi mo binabasa yung buong konteksto. No? Napakalinaw, tsaka yung sinabi mo na ano, yung image, may image po, basahin mo sa Luke 3 verse 22, ang Holy Spirit, nag-image like a dove. Ganyan din yung bumaba yung Holy Spirit nung binautismuhan si Jesucristo, di ba? Bumaba yung Holy Spirit sa anyong dove. Ano pa ba yung sinatag mo kanina? So ayun, napakalinaw po. Wala pong napatunayan si Sarah sa gabing ito. Siya mismo nag-contradict sa sarili niyang presentation. Okay. Take note lang, ang amin pong topic ngayon is lahat ng rebulto ay hindi dapat igalang, yan ang sanya. Pero tinatanggap niya na ang aking, tinatanggap niya yung talatang binasa ko na may mga ginagalang pala, may mga ginagaling ayon mismo, literal per literal, sa utos ng Diyos. Yun. Tsaka sabi po sa tawag dito, yung mga kaaway ng Diyos, yung mga naninira, yung mga galit sa tawag dito, sa mga sacred images, mga kaaway ng Diyos, yun alam mo na, yung mga taong galit na nagwawasak hanggang nag-i-exist yung mga tao na yan. Tapos sabi mo rin pala kanina yung about sa tinanong kita kung nag-i-exist, sabi mo nag-i-exist, hindi mo pala naintindihan nag-i-exist, ibig sabihin nag-i-exist yung namuhay ka mismo, no? Halimbawa ako, nag-exist ba ako? Oo, namuhay ako, dito ako. Kung di ako nag-exist, katang isip lang yun, hindi ka nag-exist kasi katang isip ka lang. Yun. Yung natitira ko pong ulitin ko lang, ang hindi po napanindigan ni Sarah yung kanyang stand. Siya po mismo nag-contradict sa kanyang tawag nito, sa kanyang kasi tanggap niya na mayroon palang rebulto ng imahe na dapat igalang ayon sa utos ng Diyos. Ibinasa ko kanina. Yun. Yung natitira ko pong oras, ilang pang minuto pa ba ako, bro? Joke. 3 minutes. Oh, I love it. Okay. Ilang minutes? 3 minutes, go ahead. Yung natitira ko kung gusto ko i-take time yung pag-shout out ko sa lahat-lahat ng mga taong sumusuporta sa akin sa AMS. Maraming salamat po sa barkadahan na GC. Sobrang thankful po sa inyo kay Shansai, kay Sister Ann, dalawa yan sila, si Sister Ann, si Rod, and of course si Sanreo, hindi dapat nakalimutan yan, at si Lorraine, si Art, si Erwin, sino pa ba? Si Daniel, si Concepcion, si Joel, si Charles, si Maki, sino pa ba? Si Susan, ilan pa ba? Take ko yung time. Basta yun. Siyempre pala kay Sister Nads, thank you. At saka kay Brother Melchor na laging nandyan para sa akin. Kay Brother Alvin Gitamundo, shout out sa inyo. Kay Brother Leonard Panganiban Hernandez, kay Michelle Concepcion, kay Boy Mondragon, ayan, Boy, kay Combat Love, ayan, kay Tolit Scapper, yan, yung lahat ng mga nag-message sa akin dyan, thank you po, syempre sa aking napakagandang baby girl na si Jana, yun, nasa siya, tinatawag ko itong baby girl kasi siya yung pinakabata sa JC, no? Si Jana, 17 years old din siya, isang Catholic defender na gusto rin maging defender balang araw.
siya po ay nag-aaral. Okay, yun. So, yun lamang po at wini-wait ko po yung aking natitirang oras. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa akin at nanalangin para sa akin sa gabing ito. Thank you so much po sa mga lahat na nanonood at makapanonood pa lang ng debate na to. Thank you so much po. God bless sa inyo at sa inyong pamilya. Amen. Thank you. Okay. Nice. Alright, 5 minutes para po sa ating affirmative side sa kanyang conclusion din naman. Okay. Start natin. Start time. Pag nagsalita na kayo. Magpasalamat muna ako sa lahat-lahat na tumutok, sa mga kaibigan ko. Hello. Kahapon ko lang kasi to nagawa PC. Maraming salamat kay Kaki, Pasaway, Telmarik, Chay, and Dennis O, Remark, Paralax, Love Hope. Salamat sa pag-subaybay. Ayon sa akin, na lubos pinagbawal ang rebulto na gawa ng mga tao na katang-isip ng tao lamang na ganoon. Tapos yung sa Malolos Bulacan po na images na Espiritu Santo, sa Katolik po 'yon. Katolik po na may image sila. Hindi siya dab kundi tao sa. Yon. Tapos, malinaw po na may pahayag sa Biblia na lubos na pinagbawal ang paggawa ng image na hinanyuhan mga inukit na rebulto na gawa ng tao pang i-venerate. Malinaw po na letra po letra meron po sa pahayag sa Biblia na ayon dito ang dapat hindi natin i-venerate ang mga rebulto. Ganon. Ayon naman sa inutos ng Diyos kay Moises, lubos na po yun nasira lahat. Dahil po sa pinagsusunog na kamaninyan. Okay. Yun na po lahat. Maraming salamat. Ano pa ba? Shout out kay Kaki. Hi, hello. Wala na. Yun na lang. At doon natatapos ang debate nila between Sarah ng Catholic versus Sarah ng freelancer versus Ashley ng Catholic. At syempre, before natin iyan yung ating live, gusto ko munang magpasalamat ang dalawa. Unahin na natin si Sarah. Si Sarah, pasalamat ka sis or meron kang babatiin na bigyan kita ng at least 1 minute dito. Tsaka yung mga nanonood, sister. So, maraming salamat ulit sa pagsubaybay nyo dito. At practice muna. Kaapon ko lang ito nagawa. Practice. Sa mga kaibigan ko ulit dyan na sumasabaybay sa Bible Believers, salamat. Salamat ulit. At yung tambayan namin sa may crossbar, doon kami crossbar debate. Hi kaya, yes. Hi kaya Ate Jackie. Yun na po. Okay, at shout out pala sa Crossfire page yan. Nagpapasalamat din ako dyan sa Crossfire Christian versus Muslim. Binigyan nila ako ng t-shirt na meron naka-imprenta na pangalan ko sa likod. And maraming salamat sa inyo. Shout out sa inyo. At syempre, gusto ko din bigyan ng pasasalamat si
Sister Ashley. Magpasalamat ka, sister, sa mga manonood at makakapanood pa nito. Yun, na-advance ko na yung pasasalamat ko kanina. Kasi para gusto ko magpasalamat siyempre sa Barkadahan, sa sa AMS, siyempre sa lahat ng mga friends ko dyan na tinuturing ko ng ikalawang pamilya ko. Ayan, yung support nila sa akin, nag-uumapaw, no? Sobrang parang nakakaiyak lang. Sobrang thank you po. Siyempre sa aking si Brother Russia, siyempre ang aming napakapoging admin dito. Ayan, binati na kita bro. Sa lahat-lahat ng mga kaibigan ko sa Facebook, maraming thank you. Yan lamang. Okay. Okay, at Debaters Convention gusto din magpasalamat sa aming sponsor, tantradasbeda.com at yung ating konsilyo ng mga masaya. At ang ating ding mga nagpuyat dito, isa-isain ko si Maymark, si Bro Alvin, si Loreg nandito, si Bro James yung ating moderator, si Sister Nad ng In Defense, naka-live din kami doon. Si Bro Arch ba to? At si Bro Ryan, ayan. Si Sanrio at saka si Pastor Wimpitan. At mag-a-announce lang ako ng konting para bukas. Let me check my schedule para hindi bukas, mamaya kasi alas 12:16 na. Meron tayo bukas November 14, Fernando Camacho versus Ali Javier. At si Noel Perfecto versus Ali Javier. Ang topic nila ni Fernando Camacho patungkol sa Sabat. Ang topic naman ni Noel Perfecto patungkol sa baboy. Ayan. At si Bro James din merong debate sa tamang relihiyon ba to? Okay. At sa November 15, eto na, lalaban ulit si Ali Sultan versus Sanrio. Muhammad ay tunay na propeta. Ayan. At yun lang muna. This is Debaters Convention. Admin Russia. We're out. Thank you. Bye. Sigurado ka ba sa iyong hindi? Likas ka nga ba sa iyong tingin? Basta patunayan mo ang iyong hindi at ikaw ang tunay na magyayani. Manalisig ka na lang ba sa katotohanan? Manatili ka na lang ba may piling sa mata? Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pagkasa na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na bang yakratin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit na kamalian? Kung ang katunayan ay nasa iyong harapan, itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makikita kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Manliling lang din naman sa karamihan, ikaw ay manliligaw. Hey! Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang dugo